fulfillment of the faith promise offering. Okay? Atong ablihan ang atong mga Biblia. And 2 Corinthians chapter 8 verse 11. Akong basahon, now therefore perform the doings of it, that as there was readiness to well, so there may be performance also out of that which you have. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, nining mga Kristohano, they came early in the church of God, bisan sa kabuntagon, bisan sa kabugnaw. Salamat, Ginoo, sa ilang kasing-kasing. Lord, I pray that you will bless them. Bisan pa, Ginoo, ang mga kaigsunan nga nagpadulong pa. Ako nagpray, O God, nga makaabot sila nga dili kayo late para maila pang madunggan ang imong ang among Sunday School. O tabangi kami, Lord, sa paghimo niining among faith promise commitment. Ikaw magapasabot ka namo, tabangi ako, Ginoo, ako'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, now in 2 Corinthians chapter 8 verse 11, Paul is telling them to, na-blank diha. The answer is, fulfill their promise. Okay? To fulfill their promise. If you are nagtanaw mo na amoy ballpen, no? So every time muani mo sa church, bring a notebook and a ballpen para usa niya na dili mo makatulog sa magtudlo, sa magwali, no? Para active ang atong mind. So Paul is telling them to fulfill their promise. Now, if you and I promise to support mission, then let not just stop with a promise. Kung nagsaad ta nga sa Ginoo, no, nga motabang ta sa pag-support sa mga missionaries nato, no, sa tibuok kalibutan, dili taman lang sa promise, kundi ato ning tumanon. Now let's put an action to it and fulfill. Fulfill. The answer is fulfill. That the blank is fulfill it. Ato ning tumanon. So, mga igsoon ko sa Ginoo, importante kayo unsay atong gisaad sa Ginoo, no, sa pag-support sa atong mga missionaries, sa atong faith promise offering, ato ganang tumanon. Now, God spake His people to fulfill their commitment. Ang Diyos, ang iyang nag-expectar siya sa matag usa kanato as God's children, as God's people, nga kita mahimong matinumanon sa atong langitnon nga amahan, sa atong Diyos. Okay? Now, manita sa point number 1. The blank, the purpose, the answer is purpose, okay? The purpose for the offering is blank, is clear. Okay? In 2 Corinthians chapter 8 verse 4, praying us with much entreaty that He would receive the gift and take upon us the fellowship and the ministering of the saint. In 2 Corinthians chapter 9 verse 1, for as touching the ministering to the saint, it is superfluous for me to write to you, no? Kining atong tuyo ni ini, nga pagkuha ni ini nga faith promise offering, ang katuyuan nato ni ini, dili ni para itukod nato sa atong building. Dili ni para itukod nato sa atong kanang school building sa church. Kundi ang katuyuan ni ini, para ni atong ihatag sa mga nangabudlay nga mga tao nga nagwali sa maayong balita. No? Now, for me as a pastor, it is easy to encourage the people to give para sa atong building, para sa atong gamiton sa atong local church, but maigsoon ko sa Ginoo, as a church, dapat naghatag kita. Dili selfish, kay mo na'y panalanginan sa Ginoo. Now, kini nga offering para ni sa mga ministering to the saint, as a gift, as a support nato sa mga tao nga nagwali sa mayong balita. Dili nato ni gamiton din sa atong local church. Okay? Now, daghang nga mga simbahanan nga dili sila gusto niini, nga naman ang nakabenepisyo dili ang local church. But maigsoon ko sa Ginoo, dili nato makita nga
ang Ginoo no nagtuo ta sa prinsipyo sa paghatag. Amen? Because this money inyong ihatag, atong ihatag including me og kinisya ipadala na to isip tabang sa mga missionaries. Okay? It is not for the use of our church. Church expenses must come from our tithes. Ang atong church expenses, diyan na to kuhaon sa atong tithes. Ang atong church, ako nang i-announce ninyo, para normal, ang atong operating expenses sa atong church nasa 500 to 600,000 a month. Diyan na to, salamat ko ninyong mga Kristohanon nga naghahatag kamo sa inyong tithes, o diyan na to gikuha ang gasto nato sa atong operating expenses sa church. But this money, dili na to ni ibayad sa kuryente. Ato ning ipadala sa mga missionaries. Okay? Now, it is used in supporting the Lord's work outside the local church. Ato ning gamiton, isuporta ni sa mga missionaries outside sa local church. Pasabot ini, nga di na to gastuhon diri, ato ning gipadala. Kini nga kwarta sa atong natigom sa faith promise offering. Now, our church is supporting both local and foreign missionaries. Sa akong count, kung kuha ko mo sa'yo, Brother Jolly, where's Brother Jolly? But there? No, kay doon na tayo mga missionary nga wala sa ABC. No? Nagantag mga missionary nga foreign missionary pero they are not in ABC clearinghouse. Now, sa akong paghunahuna, pag-ihap, no, kuha ko mo sa'yo, nas mga 400 missionaries, local and foreign missionaries. That's a lot of money. You know, every month, pwede ta makahimog simbahan. Pero dili kay dako nga simbahan, pero medyo, tawag na to, medium size nga church every month. Kung kaning kwartaha, ato ning gamiton og tukod og simbahan. Apan maigsoon ko sa Ginoo, I believe that God also will stop blessing us if we do that. Okay, nasabtan ninyo? Now, our church is supporting both local and foreign missionaries. Pastor, nakahatag maguta kay sobra-sobra atong kwarta. Nasayop gid mo da. Ang atong kwarta sa church kulang pa na siya kung daghantag unaon. No? Daghantag building wa pa ganato matukod, wa para ta matukod og gym. But this money igo na ni unta pero gi-bless na sa Ginoo because we supported the local and foreign mission because it is the will of God. It is God's way of blessing a church or blessing an individual sa diyang magpagamit sa Ginoo. Number two, the procedure for the offering is explained. Okay? Now, Paul alerted the churches about the tremendous need for financial help in the work in Jerusalem. Paul nasayod siya sa dakong need sa Church of Jerusalem. Now, today we face the same great need of financing world missions, help in supplying laborers, in prayer, in finances, and other needs. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, dako tag panginahanglanon no, sa world mission. Nga naman, kinahanglan mawali ang mayong balita. Kaya ang paglaom sa tao, mao si Jesus Christ. Mao ang gospel. No? O siguro yung kapastor nga naman, kano sa ba mahuman, kano sa ara bataman ang pag-support na to sa world mission. Na mga igsoon ko sa Ginoo, sama sa usa ka mag-uuma. Kung usa ka mag-uuma, mingon siya, kano sa amata mahumag tanom? Kay mo undang tagtanom, undang sa tag-ani. Di ba ang uuma, wa na sa magplano mag-undang og tanom? Kundi nagunahuna pa na siya nga dugangan pa niyang tanom aron mas daggan siya maani. Now Paul asked them to commit by faith ahead of time to participate in the faith promise offerings. It is, if God has not called us to go, then we must help those He has called. Now kung wala ta gitawag sa Ginoo nga mahimutang foreign missionaries, mahimutang local missionary, mag-mission ta, mahimutang pastor, I'm sure 100% you are called by God
all of us to support mission. Amen? Kaya mga igsoon ko sa Ginoo, ni paagi sa Dios nga ang gahom sa Dios magtrabaho sa atong kinabuhi. And we can see the glory of God, the power of God sa atong kinabuhi, no? Now, we need to commit by faith, right? Faith promise offering, unsa man ni pastor? That's money nga atong ihatag dinhi sa local church, tigumon sa local church aron i-support sa local and foreign missionaries because it is the command of God. Now, the promise to number 3, the promise to participate is a serious decision. It is your decision. Imo nang pagpili. Ato nang, as your pastor, I decided to obey the Word of God. To follow God, aron i-bless kamo nga mga Kristohanon, they raise a church. If I will not obey the Word of God, kita sad ang ato sad maipiktahan sad ang atong panginabuhi. Now, letter A, make your decision based upon these facts. Nining kamatuoran. Now, all people everywhere are sinners. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanang tao makasasala. And no sinner will go to hell. Tungod kay makasasala sila, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon, mo na adto sila sa imperno. For eternity as punishment. Can you imagine? Kung ang tao wala maluwas, sila padulong, ang ilang kalag itambog sa linaw nga kalayo. Mag-anto sila sa walay katapusan. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now there's only one way for them to be saved. And that is through faith and repentance in the Lord Jesus Christ. Now dapat ang tao, masabtan niya nga siya usa ka makasasala, o siya kay, tungod kay usa siya ka makasasala, ang iyang padulngan, mao ang linaw nga kalayo, o kinahanglan niyang dawat iyang akseptahon nga siya nakasala o nga wala say paglaom kung dili niya pangayo ag pasaylo ang iyang mga sala o iyang dawaton si Jesus Christ nga iyang bugtong og personal nga manluluwas. Now, there's only one way for them to be saved, and that is through faith and repentance in the Lord Jesus Christ. In John chapter 3, verse 15 to 18, and whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that hath given his only begotten Son, and whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name, the only begotten Son of the Son of God. So, usahay, naigsulti ang Bible, he's condemned already. Ang dili mo to, gihukman na daan. Usaya itong unahuna, nga inikamatay na to, mo pa dito, may bawaan na to nga, imbangon ang sala, ang maayong buhat, unya kung bugat ang maayong buhat, langit ka. Pero ingon sa Bible, gihukman na kadaan, mintras buhi ka. Nganong gihukman ka? Because you do not believe the name of the only begotten Son of God. Kaya wani mo tuhui nga si Kristo maoy ragyoy manluluwas. Ang tao dili ta maluwas kundi nato akseptahon nga kita makasasala. Ang bang mga tao nagtuo sila nga pwede sila maluwas sa mayong buhat, nga naman nagunahuna sila nga buutan sila. Right? Nga kaya na to, magbinutan aron maluwas. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang gospel is talk about ang pagkamatay, pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, kung wa siya mabanhaw, wa tay paglaom nining kalibutan.
O ang ato raging paglaom nga atong dawaton, atong tuhuan, o atong pangayuag pasaylo ang atong mga sala, o atong tuhuan si Jesus Christ nga atong bugtong o personal nga manluluwas aron ang tao makaadto sa langit. O dapat ato nang isulti sa mga tao. Now God has given us the people as a Christian, as mga luwas ng mga tao, the responsibility of telling the world about salvation through Jesus Christ. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Gisugo kita sa Ginoo. Ang gisugo ta sa Ginoo sa pagwali sa tibuok kalibutan. Not only that, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. If you are saved, gidawat na nimo si Jesus Christ. You need to obey in water of baptism because it is God's command. The first step of pagsunod sa Ginoo, kanang pagsunod sa tubig sa bautismo. Kaya ang mga anak sa Dios, kaya dili mo sunod sa Ginoo, dili ka masinugtanon, wala ka mo sunod sa sugo sa Dios, dili ka masinugtanon sa Ginoo. O gatong may bawan nga ang Dios gusto niya sa iya mga kaanakan nga mahimo ta masinugtanon niya. And usa sa diini kaning gisugo sa Ginoo pagsunod sa tubig sa bautismo. Okay? Pag-support sa mga missionaries as a Christian, as a member of the church. Kay mo ni paagi sa Dios nga kita panalanginan sa Ginoo sa mga material nga mga butang. Now, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and the Bible says, and Jesus Christ said, "And lo, I am with you always." Ang Diyos magauban kanato kanunay, even unto the end of the world. No, nasayod ta, nakabalo ta, nga hapit na magbalik ang Ginoo. Gamay na lang panahon. When God commanded us to preach the gospel into the whole world, maglisod taghimo niya na kung kita gayoy mo adto dito. Pero nasayo na Ginoo, we can do it by partnering, by supporting our missionaries. Kung naghatag ka sa Faith Promise Offering, panalitan, ato ning gi-support dito sa Middle East, doon tayo gisuportahan sa Africa, doon tayo gisuportahan sa Asia, no, sa Central America. Wala itong tagkaadto, pero sa diha nga atong gisuportahan, nagwali sila sa pulong sa Diyos, dunay naluwas, doon na tayo bahin ni ato. Why? Because we support them. We supported them. Na naman, dili na sila kaadto dito, oy, kung wala sila kwarta. Dili na sila pwede, may misyonary, biyamis baptist, ha? Libre lang ng aeroplano, dili na sila kasakay yun. No? So, our support, gisugo na sa Ginoo, ato silang suportahan because it is a part of the program and the plan of God in preaching the gospel into the whole world. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kanang atong kwarta, dili ginato na mada sa langit. Right? Niya, pastor, kung wa po tayo kwarta, di mo ta kapalit bugas. Wala ta gidindi sa Ginoo nga pag-angkon og kwarta. Ganing gi-challenge ta. I have many verses in the Bible, God nag-challenge na to. If you are a Christian, you need to work hard and God, He will give you riches as a gift of God, but para na sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. The more you have money, para lang sa imong kagalingon, the more you have sorrows, the more you have problems. But if your heart na in line sa kasing-kasing sa Diyos, ang Diyos naghimo nato, you have joy in your heart the more you have money. Why? Because every amount of money nga moabot nimo, maybe you are giving by percentage sa imong kita para sa misyon, sa imong tithes, siyempre ang tithes 10% man na. It's another privilege nga makatabang kag dako diha sa buluhaton sa Ginoo. Ako nag-ampo gyud ko sa Ginoo gani nga every year
magdako ang akong personal giving sa Faith Promise Offering. That's my prayer. To God be the glory. Wala ako kuha sa Ginoo that every year I need to have more money para sa buluhaton sa Ginoo. Why? Because number one, God is going to bless me. I'm enjoying my business, my livelihood, because I know every time I have more gain, that it means more missionaries nga akong masuportahan. But if you are now gusto ka daghang kag kwarta para sa imong sa kaugalingon lang nimo, miserable gyud gana. Sa pastor, para ni sa akong mga anak, yes, I prepare also para sa akong mga anak, para sa akong retirement. Ganun, sige kayo kong kwenta sa akong retirement. Kaya yung mag-retire ko, dapat na ako'y mabalon ani para makatabang pakosbuluaton sa Ginoo. Kaya basig si JR o si Amambay, nagpangayo na to, inunta nga, Papa, oy, sige lang pangayo, muna, galisod ta ni among negosyo. Di, kanang tiguang na ta, mangluod doon niya ta. So, magluod ta. May nang, di ta magsalig nila, oy. Apan maigsoon ko sa Ginoo, my plan, why? Nagkinahanglan ko yung because I want to help the work of God. What is your plan today? To have a good job? Para nakaisakinan? There's nothing wrong with that. Nakaigwapong balay? There's nothing wrong with that. Pero ang imo lang focus, ang imong kaugalingon, there's something wrong with that. And you become miserable. And kung mamatay ka, wag piso nga mabili ni mo siya. Ang ako mga anak, yes, we love our children, but we don't know if they will remember us. We don't know if they're, what akabalo, o they are evil or they are good. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo panalangin sa imong mga anak, sa diyang imong giuna ang Ginoo, imong gitagag-part ang Ginoo. God will bless our children. Muna'y promise sa Ginoo. If you want that your children will be blessed by God, support sa pagwali sa pulong sa Diyos. Kaya mo na gisugo sa Diyos, maigsoon ko sa Ginoo, if I'm going to follow the Lord, if I'm going to follow God, musunod ko sa Ginoo, sa gisugo sa Ginoo, sama ni Abraham. Si Abraham, sa diyang giingnan siya, giingnan siya sa Ginoo, Abraham, gawas diya. Diya sa Ur of Chaldees. Ur of Chaldees during the time is the best place in the world. Adto ka dito, sa lugar nga din, dito ko, ikaw mo puyo. Wala mingon sa Abraham, Lord, luoy ako mga anak. Di ba? Nakita ninyo? Wato may ng lugar nga dili gwapo kay ni. Pero nisunod si Abraham. And now we know nga wa giday masayop si Abraham. Kay makaliwat ni Abraham. Pwede yun. Dito sa Qatar, sa lugar ni Pastor John, nagtanaw ko sa mga lokal. Mga, ilaran lokal ito? Mga 5 million, 500,000, no? Tanan nito, mga foreigner, ang kadaghanan foreigners. Pero ang mga lokal, why, ingon pa sila mo, trabaho daw, mo magpa-enroll o trabaho, pero di mo sulod. Sulduhan lang gihapon. Ang pinakapobre nila, sa ito, duha ka buok, duha ka Land Cruiser, pinakapobre na nga lokal. Why mga trabaho, sila suroy-suroy. Ka-blessing nila. Nga naman, bangag nila sa ilang yuta. Gasolina mo. Gasolina. Ibaligya nila sa tibok kalibutan. Mas mahal pa ditong tubig kaysa gasolina. No? So, kita na ko ilang mga building. Grabe yun. Pero nga naman, because Abraham, he followed the Lord. Right? Wala mahimo makaluluoy ang iyang ang kaliwat ni Abraham. Tama igsoon ko sa Ginoo. If you want your children to be blessed sa Ginoo, follow the Lord. Obey God. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kamo mga Kristohanon nga tihik kay buluhaton sa Ginoo. Makita yun na. Pero kamo mga Kristohanon doon mo, salamat ko sa mga Kristohanon nga naigugma sa buluhaton sa Ginoo. Salamat ko sa inyong pagtabang sa atong mission conference. Ang Diyos mag-bless ninyo. Amen? Kamo mga young people, appeal mo, oy. You have a part of this great work of God. Sorry, ang people mako, di lang ko maghahatag. Appeal. Nga naman, kay nagkinahanglan maka sa Ginoo.
Amen ba? Ang uban murag exempted. Ay, wala exempted sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Ano man, kay maunay chance nga kita i-bless na sa Ginoo. Okay? Now, we will judge the judgment that set of Christ how to be used materially and position. Now, make your decision based upon confident of faith. In Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. God is a rewarder to them that diligently seek Him. If you are looking God, if you are looking the power of God, if you are looking the blessing of God, you need to obey God. Sundo na to ang Ginoo. Ambot lang yun. Kaingong ko sa akong kinabuhi. Ginoo, salamat yung kayo nga. Imo kong gipasabot sa imong buluhaton. Imong gipasabot unsa ka importante ang paghatag sa imong buluhaton. Pwede ko, unsa ka nga klase nga akong kinabuhi karon. Kung wala na ko isunod ang Ginoo diha sa paghatag. Now, we must believe that God is faithfully supply us the amount we promise. In Philippians 4:19, but my God shall supply all you need according to His riches in His glory by Christ Jesus. Number 4, the problems are serious if we fail to fulfill our faith promise offering. Ang atong problema, dako gyud ka na sa imong kinabuhi kung dili ka ma-involved sa paghatag sa faith promise offering o sa imong tithes. Pastor, okay man ko, magsige man ko simba. Pastor, buutan man ko, wa man ko bisyo. Hey, dako imong problema as a Christian. Kaya ang Ginoo, dili siya makabless sa imong kinabuhi materially if you are not obeying God consistently. Dili na pwede hatag ka karon, pag sunod simana di na pod, pag sunod tuig di na pod, hatag na pod. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo is faithfulness. Dagang kwarta wala. Padayon kita. Kaya nimo makita ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, as a church, a church, there is danger of losing our testimony. Kaning atong church, mawada ang tag-testimony nga wa ta magsunod sa Ginoo, kumuundang tag-support sa mga missionaries. In 2 Corinthians 9 verse 2 and 5. For I know that the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia and Achaia, was ready a year ago. And your zeal had provoked very many kanang mga churches sa Macedonia and Achaia, nadasi kaguman sa ilang grabe nga kasing-kasing sa pagtabang sa ubang buluhaton. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, you may be ready. In verse number 5, lest haply if thee of Macedonia come with me and find you unprepared, that we see not, he should be ashamed. In the same confident boasting, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof you had noticed before, that the same might be ready as matter of bounty and not as of covetousness. No? Now, wala tayo mayong testimony sa church nato. Bisa kung saan pa nato ingon, nga ni daghan ta, where's our support? No bang? Where our support sa mga Kristohano, we cannot say nga matinudanon ta sa Ginoo. So mawala ang atong maayong testimonyo kung dili ta mo sunod sa Ginoo. Every Christian nga wa magsunod sa Ginoo, wala tay maayong testimonyo ngadto sa mga tao. As a pastor, I will be ashamed in representing our church. Our Heavenly Father will be very displeased when we break our vow. Now, ato na yung mabasa sa Ecclesiastes 5, for the sake of time, atong basahon sa verse 4, when the vow is a vow unto God, defer not to pay it, for He hath no pleasure in fools, that which thou hast vowed. Why kalipay ang Ginoo? Kundi ta mog sunod ya sa Ginoo, sa atong panaad sa Ginoo. Now,
those who feel will not be blessed by God. If we are feeling God, na di ta mo support sa faith promise offering, Pastor, pobre man ko, Pastor, lisod man mi. That's the reason why we need to give according ug unsay naa nimo ug unsay imong makaya, mao na imong i-promise sa Ginoo. Kamong mga bata, naggawat lang mo siguro 10 pesos kada adlaw. So, muhaasaan mo sa Ginoo, Lord, ang piso ang ako ning faith promise, siyempre, kung 10 pilay tithes. O piso. Kuhaan pa ganyan yung piso, so sa kalima mo tagaan sa inyong mama, kay 5 ka adlaw eskwela, 5 ang inyong faith promise offering. At least, matinumanon ka sa gamay, kaya ang pulong sa Diyos, kung matinumanon ka sa gamay, matinumanon ka sa dako. How God can bless you, dako nga blessing, di ka kasaligan sa 10 pesos, sa 100 pesos, di ka kaingon kasaligan ka sa 1 million. Kung di ka kahatag og piso sa 10, lisod maghatag og 100 sa 1,000. Right? Labi na 1 million. Pila may 10% sa 1 million? Kung sa tithes lang. 100. O niya, faith promise pa yun. Kung nagsaad ka sa Ginoo 10% imong yatag, another 100,000. Di 200,000 na. Ikag dakuan na kay anyo eh. Mga igsoon ko sa Ginoo, this is the word of God, no? Wala ko magsulti ninyo diri kay para tagaan ko yung kwarta. This is not my money. This is dili ni atong kwarta sa church. Kundi kaning kwarta atong ipadala sa mga missionaries. I guarantee you, even 1 peso, di walay mawala nini. We have accounting sa church, okay? Now, and 1 Corinthians 3:8, now he planted, he hath watered, or one, and everyone shall receive his own reward according to his own labor. So, kat dunay nagwali, ang pagbanan na dunay nagtanom, duna po'y nagatiman, pero kita tanan makadawat og reward. Kato nagwali, kadawat reward. Kita po nag-support, kadawat mo tag reward. Amen? Pagka nindot kaayo sa oportunidad, ang Ginoo sa diyang mutabang ka, kung dili pasabot po, pag umanyog tabang, magtulog ra mo niya, dili yun na, ha? Aro, sa diyan nagtabang ta sa bulaton si Ginoo, maningkamot tagtrabaho, ang Diyos po uban sa atong paningkamot. Yan lang ko mutabang, Pastor, maningkamot nanday ko. Aw, depende nimo, imo ra gyud makita ang diferensya, diya ang Diyos mo, imong apilon ng Ginoo sa imong trabaho. In Deuteronomy 23 verse 21, when thou shalt bow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. But the Lord thy God will surely require it, and he would be seen in thee. Now, inighatag na to sa atong faith promise offering, that's your promise to God. Ato ng sundon, ato ng hinumduman, ato ng buhaton. Now, it is, in conclusion, it is both a great responsibility and a great privilege to help in world evangelization. I am happy to commit myself to participate in the faith promise offering. We believe God will provide for His work. And we believe God will provide our daily need. Will you trust Him also? Kung nagsali ka sa Ginoo, imong sundon ang gisulti sa Ginoo nga dapat atong iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. We can do it by partnering sa atong mga missionaries. Amen? Now, this is our chance to be blessed by God. But really, young people, if you want to be blessed by God, mga parents, if you want your children to be blessed by God, train them to give para sa buluhaton sa Ginoo. Siguro makita nato diya sa Facebook na nag-criticize nanuman kay dunay mga pastor magsigig buwali sa ilang mga membro hatag para nila kani ato dili ni para nako ha. Walay piso ani ako sad ang number 1 nga mo increase sa akong income para sa Ginoo. Ganing base sa atong record labaw sa katunga
ang akong personal giving sa tanang giving sa Tibok Church. I gave more than 1 million a month para sa Faith Promise offering. Pero luoy ba ko? Yung sila nailad nang wala ta nailad, wala na to ni gihatag sa mga tao aron unsa ni nga tabak para ni sa kalag. Ang atong gitabangan kanang mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Og ang Dios magapanalangin nato sa diyang kasaligan ka unsay naa nimo karon. Okay? Og let's pray. Break na tag 5 minutes. Then balik dahil mo ha? 5 minutes lang. Okay, let's pray. Lord, salamat sa among Sunday School. I-bless to Ginoo. O gitan akong ipasalamatan. In Jesus' name I pray. Amen.